Minsan, naiinis tayo sa sarili natin dahil tayo mismo ang humahadlang sa anumang nararamdaman natin. Kesyo ganyan, kesyo bawal. Hindi natin alam na dinideprive na natin ang sarili natin sa kaligayahan na dapat nating nararamdaman. Marahil takot tayong tanggapin kung anong tunay natin na pagkatao. Dahil na din sa lipunan nating mapanghusga at sa pamilya natin na ayaw nating ma-disappoint. Pero hanggang kailan tayo magtatago? Hanggang kailan natin pipigilan na lumigaya? Sa lahat ng tanong na yun, tanging sarili lang natin ang makakasagot. 9:30 AM na pala, ayon sa oras na nakarehistro sa phone ko. Ang sarap ng tulog ko. Wala naman ako naramdamang hangover. Sakto lang kasi ang nainom ko kagabi sa birthday party ni Mama. Naalala ko bigla na sa phone pala ako natulog. Sinilip ko ang kama ko at tulog na tulog pa din ang dalawa kong pinsan na si Paul at Don. Biglang sumagi sa isip ko si Jake. Wala na siya sa tabi ko, pero ramdam ko pa din ang ginawa niya sa aking pagyakap kagabi. Habang sinasabi niya na, sana mismo dito ko. Ramdam ko ang lungkot at pananabik niya sa mga salitang yun. Tila naging lalabay sa pandinig ko ang mga salitang yun at ang init ng yakap niya na lumukob sa pagkatao ko. Ang ganda tuloy ng umaga ko. Napangiti na lang ako. Araw ng linggo kaya wala kami magpapasok na magpipinsan. Muli kong sinilapan ang dalawang kulugo na himbing na natutulog. Nagko-contest pa sa paghilig at turo ng laway. Natawa tuloy ako at naisip ko na kunan ng picture at may post sa Facebook o kaya pang-blackmail sa kanila. Nasaan kaya si Jake? Wala naman siyang pasok ka. Baka nasa jowa na naman niya, sabi ng isip ko. Nainis tuloy ako sa naisip ko ngayon. Nagbihis na lang ako at dali-daling bumaba para umihi. Nakarinig ako ng ingay sa kusina. Baka si Mama yun, naghahanda ng kakainin namin. Nang makarating ako sa kusina, nagulat ako at si Jake pala ang nagluluto. Nasamyo ko ang amoy ng sinangag at sunny side up na itlog at nakaramdam tuloy ako ng gutom. May nakita din akong fresh juice sa dining table. May nakahain na 2 bakanteng plato. Nakatalikod siya sa akin noon, kaya alam kong hindi niya ako napansin. Dahan-dahan ako naglakad patungo sa toilet para hindi niya ako maramdaman. Kaso bigla siyang lumingon sa akin. Napahinto tuloy ako. Mistula akong pusa na napahinto sa paghakbang at tumingin sa kanya. Good morning, kuya. Nakangiti siya. Hais, ang gwapo talaga. Gumanda tuloy ang umaga ko. Pero syempre, ayoko magpahalata kaya hindi ako sumagot. Tinuloy ko ang paglakad patungo sa toilet. Kuya, nagluto ako para sa ating dalawa. Nakangiti pa din siya. Sabi ni tita magsisimba lang daw siya at tayo na daw muna ang bahala magluto ng pagkain natin. Sabay na tayong kumain ha. Nakangiti pa din siya. Tuloy-tuloy lang ako hanggang makapasok ng banyo. Agad kong isinara. Makakasabay ko siyang kumain at 2 lang kami. Nagluto siya para sa amin 2 na lang. Sabi ng isip ko. Kinabahan tuloy ako bigla. Nakinilig. Hindi ko alam kung papansinin ko na ba siya or itutuloy ko ang pag-iinarte ko. Bahala na. Pagkalabas ko ng banyo, tinawag niya ako. Kuya, kain na tayo. Pagtawag niya sa akin. Nakangiti pa din si Kupal. Uupo na ako nang hindi siya nililingon. Nagsimula na akong sumubo. Saka siya nagsalita. Sorry kagabi. Pagsisimula niya. Pinagpasan ko siya. Blanko lang ang ekspresyon niya. Okay, hindi ko pa din siya nililingon. Tahimik. Hindi ka ba pupunta kay Jelly? Pautal kong sambit sa kanya na nakatingin lang ako sa kinakain ko. Ayoko muna siyang tingnan. Hindi kuya. Ramdam ko tumingin siya sa akin. Pwede ba dito na muna ako tumambay?
Tanong niya na medyo nag-aalangan. Okay lang, sagot ko. Nandiyan naman sila Paul at Dom, dugtong ko. Ibig kong sabihin, pwede ba kita makabanding? Nag-aalangan niyang sambit. Medyo nabilaukan ako kaya dali-dali ako nagsalin ng juice sa baso at agad na ininom. Tiningnan ko siya. Bakit? Yun lang kasi naisip kong isagot sa kanya. Kasi napansin ko ang pag-aalangan niya at pinutol ko kaagad. Alam ko na kasi yung sasabihin niya at ayoko makita niyang harap-harapan ang magiging reaksyon ko kapag tinuloy niya pa ang sasabihin niya. Aalis ako ngayon eh. May lakad ako. Saka tumingin sa kanya. Wala naman talaga akong lakad. Di ko lang talaga kasi alam kung anong sasabihin ko. Nagsimula tuloy ako mag-isip kung saan ako pupunta. Nakita ko parang tumamlay ang itsura niya. Naaawa naman ako. Gusto ko naman sana talaga magbanding kami. Pero marami kasing pero sa isip ko. Hanggang kailan ba tayo ganito, kuya? Nasense kong may pagsusumamo sa boses niya. Malungkot ang mga mata niya. Kung tungkol ito sa sinabi mo kagabi, tiningnan ko siya. Wala naman ako matandaang reason para iwasan kita. Kinakausap naman kita, di ba? Pagpapatuloy ko. Di nga, sabi ng isip ko. Hindi ba ikaw nga yung hindi nagpaparamdam? Ilang taon mo nga akong iniiwasan, di ba? Binaliktad ko ang sitwasyon. Ako naman talaga yung umiiwas sa kanya. Yun lang kasi naisip kong maidadahilan. Hindi naman ako iiwas kung hindi mo ako iniiwasan. Sagot niya. Malungkot pa din ang mga mata niya. Umiiwas ba ako? Oo. Ni hindi mo na nga ako tinitingnan. Ni halos di mo nga ako kausapin. May mga times na pag nakikita mo akong lalapit sa'yo, nararamdaman kong umiiwas ka. Kuya, kung tungkol ito sa nangyari sa atin. Pinutol ko ulit ang sasabihin niya. Ayokong pag-usapan kasi. Huwag mo nang ituloy. Nakaraan na yun. Yun ba ang dahilan kaya mo ako iniiwasan? Dugtong niya. Hindi ako umimik. Look, hindi naman natin kailangan gawin yun. Pasensya na kung makulit ako. Gusto lang naman kita makasama eh. Pero umiiwas ka na. Nangingilid na yung luha niya. Tila nagsasabi ang mga mata niyang miss na kita. Sorry. Yun lang ang nasabi ko. Sorry saan, kuya? Kung umiiwas ako. Nakita ko medyo na-relieve siya. Iiwasan mo pa din ba ako? Tanong niya. Hindi na. Baka hindi na. Sorry ulit. Ngumiti siya at ituloy ang pagsubok. Gumiti na lang din ako. Thank you, kuya. Nakangiti pa din siya. Alam mo bang madami akong ikikwento sa'yo? Naalala ko tuloy yung dating kami. Ganyan na ganyan siya ka-excited pag magkakwento siya. Kahit wala namang kwento yung ikikwento niya. Sabi ko na lang na saka na lang ikwento kasi nga aalis ako. Okay lang naman daw. Ramdam ko pa din yung saya niya kasi kinakausap ko na ulit siya. Sabi niya, hihintayin niya na lang daw ako hanggang makabalik ng bahay. Nagbihis na ako at nag-isip kung saan pupunta. Naisip kong kontakin si Jonah. Yung ka-fling ko. Syata-syataan. Inaya ko na lang siyang manood ng sine. At syempre, after ng sine ay alam na. Masayang-masaya ako. Kasi okay na ulit kami ni Jake. Naisip kong bigyan na lang ng chance at ibalik ang closeness namin. Hindi pa tapos ang palabas, pero parang gusto ko nang umuwi. Kasi alam kong may Jake na naghihintay sa akin. Kaya nung pagkatapos ng palabas, ay kaagad ako nagpaalam kay Jonah. Alam ko, disappointed siya. Kasi dati sa tuwing aayaan ko siyang lumabas, ay magtatalik kami pagkatapos. Parang wala kasi akong gana makipag-sex sa kanya. Mas na-excite ako na makikita ko si Jake pag uwi ko. Medyo dapit hapon na din na dumating ako. Pagka-doorbell ko pa lang, ay agad na bumukas ang gate. At bumungad ang nakangiting Jake na puro guhit ng uling ang mukha. Mukhang masayang-masaya na dumating na ako. Ano nangyari sa mukha mo at parang naghilamos ng uling?
Tawang-tawa ako sa mukha niya. May idea akong nag-uunggoy-ungguyan na naman tong mga to. Ganito kasi ginagawa namin magpipinsan pag wala kaming ibang maisip na gawin. Pangana ni Paul. Sagot niya sabay tawa. Natawa lang din ako. Naunggoy ka nila, no? Tawang-tawa pa din ako. Tumango na lang siya at tumatawa pa din. Ang aga mo ata, kuya. Sinabayan ng ngiting hanggang tenga. Na-excite lang ako makita ka ulit. Biro ko sa kanya. Nailang tuloy ako bigla. Ay, miss niya kaagad ako. Ang asar niya. Tanga, biro lang. Pagbawi ko sabay tipid na tawa. Okay lang yun, kasi ako, miss na miss kita. Nakangiti siya pero naramdaman kong nailang siya ng konti. Kinilig ako bigla. Lakas makababae. Kahit puro uling ang mukha niya, ay bakas pa din ang kakisigan niya. Tumuloy na kami sa loob ng bahay. Nakita ko naglalaro ng barahang unggoy-ungguyan ang dalawang kulugo. Natawa ako sa itsura nila. Halos wala na mapaglagyan ng uling. Nakita ko pa sa gilid nila yung isang perasong uling na ginamit nila. Kuya, sali ka dito. Sambit ng dalawa. Sumunod naman ako. Puro tawa ang bumalot sa buong bahay sa tuwing may natatalo. Buti na lang di ganun kadami ang nasa mukha ko. Tuwang-tuwa din si mama nang pinagmamasdan kami. Hanggang maya-maya ay nag-aya na siyang kumain. Masayang-masaya kaming sabay-sabay kumain. Asaran at biruan. Nakikisali din si mama. Ryan, anak, mukhang okay na kayo ni Jake, ha? Pang-aasar niya, napalipat-lipat ang nakalakalokong tingin sa amin ni Jake. Oo nga, tita, parang LQ kasi sila dati dugtong ni Paul, na nakakaloko din ang tingin. Okay naman kami di ba Jake? Tumingin ako kay Jake. Opo, tita, lovers na ulit kami, sabay tawa. Natapos ang kainin namin, na puro tawa at kulitan. Alam ko napapansin ni mama dati na iniiwasan ko si Jake. Minsan kasi, tinatanong niya ako bakit hindi na dumadalaw si Jake. Sabi ko na lang napaka-busy. Kuwela din naman si mama. Paborito niya din kasi si Jake dahil sa ubod ng lambing nito. Naghanda na kami para matulog. 12:00 na din kasi. Doon na ulit natulog ang dalawang kulugo at si Jake. May dala naman na daw silang uniform para sa school kinabukasan. Hoy kayong dalawa, pagtukoy ko sa dalawang kulugo. Umalis kayo dyan sa kama ko, sala pag kayo matutulog. Padabog na nilatag ng dalawa yung extra foam. Kahit papaano ay sinunod naman nila ako. Ako kasi ang panganay na lalaki sa lahat ng magpipinsan. Mag-honeymoon ata yung dalawa doon. Pabulong na sabi ni Paul kay Don. Tumawa lang yung huli. Narinig ko yun. Pabulong-bulong ka pang nalalaman yan. Tawanan ulit. Nagkatinginan lang kami ni Jake. Na-excite tuloy ako. Pumesto na kami sa kanya-kanyang higaan. Yung dalawa sa lapag at kami naman ni Jake sa kama. Biglang nag-ring ang phone ni Jake at agad sinagot saka lumabas saglit sa kwarto. Alam ko si Jelik yun. Nakaramdam na naman ako ng selos. Tinopak na naman tuloy ako. Nang makabalik na si Jake at nakita kong ngiting-ngiti, naisip ko kung ano kaya pinag-usapan ng dalawa at ngiting-ngiti ito. Hays, nagsaselos na naman ako. Napansin na ata ni Jake na wala na naman ako sa mood. Tumalikod kasi ako sa kanya nung akmang kakausapin niya ako. Bigla akong naramdaman ang yakap niya. Ang sarap na naman sa pakiramdam. Pero umiwas ako. Tinanggal ko ang pagkakayakap niya. Bakit kuya? Bulong niya. Pansin niya sigurong irritable ako dahil medyo malakas ang pagkakahawi ko ng kamay niya. Wala. Matulog na tayo. Malamig kong sambit. Hindi na din siya nangulip. Inisip niya siguro na ayokong yakapin niya ako. Pero ang totoo, gusto kong yakapin niya ako. Nagsiselos lang talaga ako at nawala na ako sa mood. Excited pa naman ako kanina. Nakatalikod lang ako sa kanya. Nagpupuyos na naman ang dibdib ko sa selos. Di ko naman kailangan magselos. Di ko lang talaga maiwasan. Naramdaman ko parang gusto niya akong kausapin.
Tinawag niya kasi ako. Nagtutulog-tulugan na lang ako hanggang sa tuluyang nakatulog.